Ito marahil po ang isa na tagpo na bihira nating mababasa sa banal na kasulatan. Ano po ito? Nang tumingala si Jesus. May ilan pong pangyayari sa banal na kasulatan, tumingala si Jesus. Halimbawa, tumingala siya sa langit dahil nagdadasal siya sa kanyang ama. Pero yung pagtingala ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon ay hindi patungkol sa Ama at hindi pagdarasal sa Kanya. Tumingala si Jesus dahil sa isang tao na kinikilalang makasalanan at pinangalanan po siya. Siya si Zaccheo. Si Zaccheo na maniningil ng buwis, na alam naman, it was a public knowledge noong panahon na iyon na sila ay traidor. Traidor sila sa mga Hudyo o sa Israel. Bakit? Naniningil sila sa kanyang kababayan, ibinibigay niya sa foreign rule, sa mga dayuhan na namamahala noong panahon na iyon. At public knowledge also noong panahon na iyon, ang maniningil ng buwis, sobra-sobrang maningil. Ito si Zaccheo. Tumingala si Jesus kay Zaccheo na kinikilalang makasalanan. At ito ay hindi kagustuhan ng Panginoon. Sa katunayan, ano ang sabi niya kay Zaccheo? Uulitin ko po at babasahin ko. Zaccheo, bumaba ka kaagad sapagkat kailangan kong tumuloy sa bahay mo. Ito ay isang simbolismo na sa bawat makasalanan, kailangan nating bumaba. Mayroong tatlong dahilan kung bakit minsan tayo ay hindi nakabababa sa Panginoon para makasama siya at ang Panginoon ay makaniig natin. May tatlong dahilan kung bakit nahihirapan tayo bilang mga makasalanan na makaranas ng presensya ng Panginoon. Una, akala natin wala tayong kasalanan. Akala natin maliit lang yung kasalanan natin. Hindi kailangang magsisi. Mas marami pang ang makasalanan sa akin eh. Yung kataasan ng kalooban, ayaw nating bumaba. Pangalawang dahilan, akala natin wala na tayong kapatawaran. Hindi na tayo pumupunta sa kumpisalan. Bakit? Nako, kapagalitan lang ako ng pare. Nako, wala nang kapatawaran ng ginawa ko. So tayo na ang nagbigay o humusga sa sarili natin. Hindi ang Diyos. Tayo mismo ang humuhusga. Tayo nagsasabi wala nang kapatawaran. Tila minamaliit natin ang pangunawa, ang habag ng Diyos. At ang ikatlo, sa atin, tayo mga makasalanan kaya hindi tayo makababa dahil naninisi tayo ng iba. Hindi natin nakikita ang ating pagkakamali, hindi natin nakikita ang ating pagkukulang. Ang ating mga kamay, dinuduro ang iba. Yan, makasalanan yan. Yan, siya may kasalanan. Yan naman talaga ugat ng problema eh. Siya ang naging dahilan nito. Kaya ako nagkaganito dahil din sa kanya. We keep on pointing on others, but never to ourselves. Tatlong dahilan. Ano pa anyaya ng Panginoon? Bumaba ka. Bumaba ka. Hindi kita itatatwa. Hindi kita iiwan. Bagkus, kakain tayong dalawa. Bagkus, makakasama mo ako. Bagkus, mararamdaman mo ang pagmamahal ko. Hindi mo kailangang ipagkaila ang iyong kasalanan. Hindi mo kailangang apihin ang sarili mo at wala ka ng kapatawaran. Hindi mo kailangang ituro ang iba at iligtas ang sarili mo. Bumaba ka. Kilala kita, alam ko makasalanan ka, alam ko kasalanan mo. Pero bumaba ka dyan sa kinalalagyan mo at mararamdaman mo ang habag ko. Kakain tayong dalawa. Magsasalo tayong dalawa.
At kagaya ng nangyari kay Zaccheo, yung pagtanggap ni Jesus sa kanya, yung pakikiharap ni Jesus sa kanya, ano naging resulta? Si Zaccheo mismo ang nagsabi, kung may nadaya po ako, ibabalik ko 4 na ulit pa. Si Zaccheo mismo, dahil sa habag ng Diyos, dahil sa pagtanggap sa kanya ni Jesus, wala nang nagawa kung hindi aminin ang kanyang pagkakamali at humingi ng tawag sa Panginoon. At ang Panginoon, ano ibinigay sa kanya? Agad-agad, kaligtasan ng kanyang sambahayan. Kaligtasan ng kanyang pamilya. Bumaba po tayo. Bumaba po tayo kung saan tayo nakasampid, naglalambitin, kung saan tayo naroroon. At hayaan po natin na makasalo natin ang Panginoon. Hayaan natin yung pakikiharap niya, yung pagtanggap niya, yung habag niya, yaan ang magpabago sa atin.